Hey yo, what's up mga kapatid? Magandang araw sa inyong lahat. Naririto muli tayo sa panibagong reaction video and commentary mula rito kay Pinas News Insider mga kapatid. Basahin ko lang muna yung title, no? Kakapasok lang. Nashock si Robin Padilla, naiyak, walang kawala sa utos. President Marcos, West Philippine Sea, China, iyak. Yun ang title mga tol ha. Binasa lamang natin. So ngayon ay bibigyan natin to ng reaction video. Pero bago yan, syempre, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Yan, kung nakikita ninyo mga tol. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo, yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Alam nyo kung walang Pilipinong taksil, walang Pilipinong kampi sa China, hindi ko na kailangan gawin ito. Dahil sama-sama tayo. Pero kaya paulit-ulit, umaga, hapon, Monday to Sunday, nananawagan ako kasi lutang na lutang yung mga taksil na Pilipino. Traitor. At sana dumami mga tol, no? Dumami pa yung mga tao na patuloy na nananawagan, ginagamit ang social media, kaya mapa Facebook man yan, TikTok, YouTube mga tol, na maipaalam, no, maipahatid sa sambayan ng Pilipino yung ating dapat na gawin. Magkaisa tayo mga tol. Tulad nga ng nangyayari mga kapatid dito sa West Philippine Sea, patuloy tayong inaapi, no, patuloy tayong binubulas ng mga makapangyarihang bansa mga tol. Pero hindi natin kailangan, ayaw natin pumasok sa gulo dahil talagang mas lalong ikakasamayan o mas lalong ikahihirap ng bansang Pilipinas. Pero ano ang kailangan nating gawin mga tol? Dito pa lang sa loob ng Pilipinas, kailangan talaga nating magkaisa, no? So sana dumami pa yung mga taong nananawagan ng pagkakaisa mga kapatid para dito sa Pilipinas, no? Huwag natin pansinin yung mga traidor. Napakarami traidor dito, no? Tuloy natin. Sama-sama tayo. Pero kaya paulit-ulit, umaga, hapon, Monday to Sunday, nananawagan ako kasi lutang na lutang yung mga taksil na Pilipino. I'm sorry. Traidor kayo. Traidor sa bayan, sa Philippine Constitution, ang kakampi at kumakampi sa China. Diretsaan tayo magsalita kasi yan naman ang totoo. Diba? Wala tayong papangalanan mga tol, pero nakikita ninyo mga tol, yung ginagawa ng China, sa tingin mo meron ba talagang sapat na rason para kampihan sila sa ginagawa nila, sa patuloy nilang pangaangkin dito sa mga teritoryo natin sa West Philippines? Naalala ninyo kahapon yung binigyan natin ng reaction video mga tol, 'di ba? 60 nautical miles pa lang daw ang layo mga tol, meron ng PLA, 'di ba? Kung gusto natin pumasok ng gulo, pwedeng-pwede nang tirahin ng ano yun ng AFP yun. Alam nila 60 nautical miles lang ang layo mula sa Palawan. Pwede na nga nilang arestuhin at tirahin na yung mga yun, pero hindi natin ginagawa mga tol kasi ayaw natin magsimula. Ayaw natin gumawa ng gulo. Hindi naman sa takot siguro ang AFP. Siguro ang iniisip nila is mas kapakinabangan mga tol ng buong bansa kung hindi tayo papasok sa gulo na baka pagsisihan lang din natin mga tol, no? Pero kailangan natin tong iakyat sa international community para meron tayong kakampi, para meron tayong mas malaking audience na nanonood mga tol, na nagbibigay ng simpatya sa atin mga tol. Yun siguro yung naiisip nilang tanging paraan para maipakita natin mga tol sa buong mundo na ganito ang ugali ng bansang to, ng bansang China, mga kapatid, no? Tapos meron pang mga Pilipino, actually hindi ko sila tinuturing na Pilipino, no? Hindi natin sila pwedeng ituring na Pilipino kasi hindi naman Pilipinas ang pinagtatanggol nila. Ang pinagtatanggol nila is yung bansang China. In fact, mga kapatid, sinisisi pa nga nila yung mga Pilipino 'Di ba halimbawa sa pagkasira ng mga corals, ang sinisisi nila mga Pilipino daw kasi nagda-dynamite fishing. Though meron talagang mga nagda-dynamite fishing, pero hanggang turo lang sila, wala silang maipakita Kung meron man ba't hindi hinuhuli ng ano? 'Di ba andiyan diyan ng Coast Guard ng China. Andiyan diyan yung mga militia vessels nila nakabantay. Kung merong nagda-dynamite fishing bakit hindi nila hinuhuli? 'Di ba? Kasi nga angkin na angkin sila diyan 'di ba? Wala silang maipakitang gano'n mga traidor yung mga yun mga tol. Kung Pilipino ka, 100% ang blood mo Pilipino, bakit ka kakampi sa dayuhan? Tama. Bakit mo pinagtatanggol ang intentional
na bumabangga sa ating mga barko na hindi naman nakikipag-away. Yung ating mga barko nagsusupply ng pagkain, medicine at tubig sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. Yun ang misyon. Hindi away. Tapos babanggain, intentional, sinadya, tapos kakampihan mo, taksil kang Pilipino ka. Mahiya ka sa pamilya mo at anak mo at magiging lahing ng pamilya mo dahil wala kang paninindigan. Ito yung gusto ko kay Mike Abe, no? Diretso lang yan mga tol. No, taksil kang Pilipino ka kung ganyan. Isipin mo kung ano yung siguro mayaman ka, wala kang pakialam, no? Kung sakali man magkagulo sa Pilipinas, babachi ka lang, aalis ka lang dito eh. Pupunta ka lang siguro ng ibang bansa, no? May bahay ka doon, mayaman ka. Kung wala kang pakialam kung yung teritoryo natin makuha na lahat kasi marami kang ipapamana sa mga susunod na henerasyon mo. Pero yung mga Pilipino, mga tol, yung mga mangingisda na binubuhay lang nila yung pamilya nila, pinag-aaral nila yung mga maliliit na anak nila dahil dun sa pangingisda nila, mga tol, yun yung mga kawawa eh. 'Di ba? Yung mga Pilipino na nandirito sa Pilipinas na umaasa sa mga pagkaing bigay ng karagatan ng West Philippine Sea na inaagaw ng mga dayuhan, mga tol. Kung wala kang pakialam doon at ang gusto mo kampihan pa yung China sa ginagawa nila, anong tawag sa'yo dyan? Makabayan? Sa tingin mo matatawag mong makabayan ng sarili mo? Meron tayong mga nakapanood eh. Inchik na inchik naman yung itsura nila eh. Pati apelido nila, China eh, di ba? Ang background nila, mga bayaning Pilipino, mga nakalagay sa background nila. Yung mga bayaning Pilipino na yan, lumaban yan para sa mga mananakop. Tapos ikaw pinagtatanggol mo yung mga mananakop. Tapos ikaw ganun yung background mo. Anong tingin mo doon? Hipokrito ka doon pagdating ng titignan ka maigi. Meron tayong mga napanood, mga tol. Ang background nila, mga bayaning Pilipino. Yung mga yun na pinagtanggol nila yung bayan lumaban yan hanggang wakas ng buhay nila para sa mga susunod na henerasyon, di ba? Lumaban sila sa mga mananakop. Tapos ikaw sa makabagong panahon, pinagtatanggol mo yung mga mananakop. Ay, my goodness. Ang papalag, guilty. Ang magre-react, guilty. Sa sinasabi ko. I'm sorry. Guilty ang magagalit sa akin. Ang magre-react sa sinasabi ko, guilty ka. Ikaw yung taksil na Pilipino sa bansang ito. Umaga, no ha? Hindi pa ako nagagalit. Dinidiin ko lang. Kasi yung authority na sinasabi, mahalaga. Mahirap yung sasabihin mo gano'n, tapos tatawa ka rito para ka nanluloko. Hindi ako gano'n. Pag seryoso. Pag tatawa tayo. Pero sa isong ito, seryoso po ito. Kaya nga yung title natin, Pangulong Marcos, inutusan ng militar. Yan nga, nadinig nyo. Taong bayan, kailangan dito. Hindi na kailangan i-memorize yan. Alam na nyo kung bakit kayo kailangan. Well, actually, no, si President Marcos, mga tol, ang sabi niya sa military, kailangan nyo maghanda. We must be ready, sabi niya ganun, mga tol. So, pinaghahanda na talaga ni PBBM ang ating mga militar. No, hindi para sumabak sa gera, mga tol, pero pinaghahanda niya tayo kasi palala ng palala habang tumatakbo panahon, mga tol. Palala ng palala ang ginagawa ng bansang to, no, ng China, mga tol. Biruin nyo dati, nangahabol lang yan. Ngayon, talagang mga harang. Siyempre, kapag nasa dagat ka at hinarangan mo yung barko, kinat mo, kahit magpreno yan, wala ngang preno eh. Kahit na magpatay ng engine yan, mga tol, hindi agad-agad mapapahinto yan ng automatic na hinto agad talaga. Aandar yan. Ang tanging gagawin na lang yan is, iiwas niya yung barko niya para hindi sumalpok. Pero, kahit na iiwas niya, talagang sasabit eh. Kaso nakahanda rin sila, mga tol eh. Meron din silang pansabit eh. Di ba meron silang bumper? 'Di ba? So ba't nila inilagay 'yon? 'Di ba? Anong intention nila, bakit nila inilagay 'yon? Ready 'yun kasi alam nilang mangbabangga sila, mga kapatid, 'di ba? So paano 'yan ipagtatanggol ng mga pro-China, 'di ba? Isipin niyo. At kung sino man yung mga magtatanggol na 'yan, alam niyo na, mga tol, kung sino yung mga 'yon. Masasabi mo bang mga Pilipino yung mga 'yon? Kailangan. Pero kung kakampi ka ng kalaban, ng bubuli, ng babangga, ng aagaw, taksil ka sa pamilya mo at sa lahing Pilipino. Paki-like po ninyo at i-forward po ninyo sa inyong mga kaibigan sa buong mundo at maging sa inyong mga employer na mga overseas Filipino workers sa mga Pilipino nagtatrabaho sa abroad. Itong sinasabi ko. Ipaliwanag po ninyo sa inyong mga employer, sa inyong mga kaibigan, itong sinasabi ko ito. Paninindigan ko ito. Taksil ang Pilipino na hindi kakampi, hindi susuporta sa ating gobyerno at militar
sa ginagawang yan ng People's Republic of China. Mhm. Kasi imagine tayo pinapalaya sa ating lugar. Oo. Binangga tayo dahil tayo daw ay trespassing. Tayo daw ay pinagbibigyan lang, nagtitimpi lang daw sila. Grabe. Wow! Sila pa nagtitimpi. Mhm. Sila pa yung nagkukontrol. Pinagbibigyan lang daw tayo. Wow! Tapos kayong mga Pilipinong ang inyong paniniwala, tama yung mga sinasabing at ginagawa ng China. Ay, di ba napakalinaw? Taksil. Mhm. Kahit ulit-ulitin ko 24 hours, taksil, traidor, kung hindi nyo alam yung taksil. Wala nang ibang tawag. Traidor kayo, mga Pilipino. Ulitin ko, yung magre-react at babati ko sa akin sa isyong ito, guilty kayo sa sinasabi ko. Guilty ka. 100% agree. Alam nyo, una, hindi business ng Pilipino kahit kailan makipag-away sa kapwa sa ibang mga bansa. Kaya nga, independent foreign policy. Di ba? Di ba? Kaya nga, independent foreign policy. Ang policy ng gobyerno, pakikipagkaibigan sa ekonomiya, security, tourism, lahat. Kaya pag independent, lahat makikitungo, pakikitungo. Di ba ang gandang policy niya? Kahit na tayo hinaharas ng China, independent foreign policy pa rin na pinapairal ng DFA at ng buong gobyerno sa People's Republic of China. Nakikipagkaibigan sa atin sila, pero tayo naman inaagawan. O sinong mali? Di ba? Hindi tayo. Pangalawa, na napakahalaga, hindi lang dahil sa hindi natin business na makipag-away, ayaw ng ating gobyerno, ayaw ng mga Pilipino. Tama. Na tayo magaya sa ibang mga bansa kapag kami kabuluhan. Kawawa ang sibilyan. At yun yung paulit-ulit natin sinasabi sa mga reaction video natin, mga tol, no? Hindi natin gusto pumasok sa ganyang mga bagay, no? Sa ganyang makipagtirahan. Pero kailangan pa rin natin syempre maging handa. 'Di ba? Kailangan natin magdagdag ng mga assets. Kailangan natin kasi yan para maipagtanggol natin, para maprotektahan natin yung ating soberanya, no? Hindi natin kailangan ihinto yun, mga tol. Kailangan palakasin natin ng ating hukbo. Hanggang sa dumating yung panahon na talagang wala nang pwedeng makapambula sa atin kasi sobrang lakas na natin. Kawawa ang bata. Kawawa ang walang kalaban-laban. Inosenteng mamamayan. Ayaw nating mangyari yun. Kaya hanggat maaari, diplomasya. Hanggat maaari, pakipagkaibigan pa rin. Yes. Huwag niyong hanapan, huwag niyong utusan, huwag niyong pangunahan ng gobyerno. Di ba lagi sinasabi kahapon sa press conference na narinig ko sa inyo, pag operational matter, sorry, hindi namin pwedeng sagutin. Correct. 100%, 1,000%. Confidentiality. Operational matter, top secret yan. Kahit pigain mo ang liig ni Teodoro, ni General Romeo Browner, Chief of Staff, Secretary Anyo, National Security Advisor, at ang Pangulo mismo, Marcos, hindi sasabihin yung confidentiality at operational matter because yun ay top secret. Sila lang ang may idea nun. Sila lang ang dapat nakakaalam niya. Kaso yung may mga propaganda. Intelligence, counterintelligence. Kaso yung may mga propaganda, pinipilit nilang alamin, pinipilit nilang ipalabas, mga tol, no? Ilabas ng gobyerno kung ano man yung confidential na yun. Pinipilit nilang ilabas ng gobyerno kung ano man yung confidential na yun kasi meron silang gustong mangyari. No, malaman ng kalaban kung ano yung mga plano na yun. Para magtatagumpay sila, di ba? Hindi uubra. Operational matter. Because yun ay top secret. Sila lang ang may idea nun. Sila lang ang dapat nakakaalam niya. Intelligence report, intelligence, counterintelligence, at lahat ng may kaugnayan dyan. Ating respeto yun. Nakita nyo kahapon, paulit-ulit na tinatanong ng mga media, local and foreign media. Sabi Secretary, sorry, another operational matter yan. Hindi pwede sabihin. Totoo yun. Yun ang kailangan. Ba't mo sasabihin ang mga plano mo, di nalaman ng kalaban, nalaman ng kabila. Di mo sasabihin. Yun po yun ang ibig sabihin nun. Wala lang kasing taga-Malacanang na regular na nagpapaliwanag kasi ang Pangulo walang spokesman official eh. Kaya yung marami mga bagay dito na mga lumang nangyari sa gobyerno, hindi na ipapaliwanag ng madiin kasi wala siyang presidential spokesman. Yun ang style niya eh. Ako naman, dahil tao at Pilipino ako, nasa media ako at may vlog time ganito, para malaman ninyo, ipinapaliwanag ko na lang dahan-dahan. Pero hindi yan official coming from the government. Sarili ko itong ginagawa para maintindihan ninyo. Sakripisyo. Marami tayong sakripisyo ginagawa. Kung hindi na ipapaliwanag ng mga kinaukulan yung kahalagahan ng operational matter at confidentiality, ayun, pinapaliwanag ko sa inyo. Hindi talaga kasi ang purpose doon,
Huwag malaman ng kalaban kung anong plano. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito sa videong napanood natin, no? Ano masasabi mo rito sa sinabi ni Mike Abe na kapag ikaw ay isang Pilipino at hindi mo sinusuportahan o hindi ka nakikipagkaisa sa Pilipinas, 'di ba? Isa kang taksil sa bayan. Hindi mo matatawag ang sarili mong Pilipino, 'di ba? Pwede mo sabihin tawagin sarili mong Chinoy ka talaga eh, o Chekwa ka talaga eh, 'di ba? Kasi ganun yung ginagawa mo eh. Tulad nung ibang mga napanood natin mga tol. Dito sa mga nakaraang reaction natin kay John Reps ata yun, 'di ba? May mga pro-China tayo napanood. Mga background nila, mga bayaning Pilipino yun, mga nakipaglaban yun sa mga banyaga. Nagbuwis ng buhay yun para maipagtanggol, makuha natin yung kalayaan natin, ipaglaban sila sa mga mananakop, 'di ba? Imagine yung mga tol, yung mga sundalong naglakad dati mula yung tinatawag na Death March yun, 'di ba? Na papunta dun sa ano Bataan, 'di ba? Bataan Death March mga tol. Hapon ang ano natin nun, hapon ang nanakop sa atin nun. Maraming mga bayaning Pilipino nagbuwis ng buhay para makipaglaban sa mga mananakop. Ganun yung nangyayari ngayon mga tol. Merong mga mananakop pero tignan nyo, merong mga ibang Pilipino. Matatawag mo bang Pilipino yung mga yon? Tapos ang kinakampihan nila yung China. Biruin mo mga tol, inaagawan tayo ng teritoryo dito sa West Philippine Sea. Kinukuha yung mga yamang dagat na dapat ay sa Pilipinas lang, kaya nga tinawag na exclusive economic zone eh, 'di ba? 'Di ba? Ang makikinabang niyan hindi lang tayo ngayon mga nandirito sa kasalukuyan kundi yung mga susunod pang henerasyon eh. Pero tingnan mo ginagawa nila mga tol, dun pa sila nakakampi. Palibhasa meron silang personal na interes at binabayaran din sila eh, no? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.